Isang apoy na napakalakas ang naglalagablab sa puso at damdamin ng isang lalaki habang nakatingin sa itaas. Isang malaking pangarap ang aking naalala. Nais kong sirain ang bagay na iyon. Gusto kong lamunin. Gusto kong sunugin. Sambit niya ng may matinding galit. Ang kanyang saloobin ay nagpapakita ng isang tao na nasasakal sa sariling frustration. Ito ang ating bida istoryang ito. Ang lalaking maraming nakatusok sa kanyang katawan, tila siya ay naubusan na ng pag-asa. Ito na ang wakas ng kanyang buhay. Ano? Baan naman yan? Simulan pa lang ng istorya, wakas na agad. Paano yan? Wala na tayong bida. Pero wait, ito pa lang ang simula. Sundan natin ang kakaibang kwento na ito. Wala na talaga. Kung hindi ko lang ginawa yon, kung hindi lang nangyari yon. Wika niya ng may lungkot at punong-puno ng pagsisisi. Ang hapdi ng pagkabigo ay nadarama sa bawat salita. Parang bumabagabag sa kanyang kalooban. Maya-maya, idineklara na ang ating bida na patay na. Sana no may time machine para maitama ang mga pagkakamali. Dead end ang sitwasyon. Patay na siya, karapat-dapat na lang sa pinakamasamang kontrabida. Sambit ng sundalo na tumapos ng kanyang buhay habang pinupukaw ang emosyon ng puot at pagninilay. Ang kontrabidang ito ay siyang sentro ng kwento na may lalim ng kasamaan na hindi basta-basta tinatanggap. Bilang manunood ito ang dapat mong tandaan, siya ang villain sa kanilang point of view nila. Pero siya ang bida sa istorya natin. Nailipat ang eksena na ipinapakilala ang isa pang tauhan. Sa kwentong ito, si Nam Woo-hyun, isang novelist. Nakaramdam siya ng lungkot dahil pinatay niya ang karakter sa napanood natin kanina. Dahil pinatay niya ang strongest villain ng kanyang kwento, ang novel na kaniyang ginagawa ay malapit ng matapos. Sa isang malungkot ngunit determinadong panawagan, pahayag ng manunulat, sa pagpatay ng pinakamalakas na kontrabida sa mundo, papalapit na akong matapos ang nobela ko. Tulad ng aking inaasahan, sumulat ng kwento na hindi ko gusto ay napakahirap. Pero bali na, bukas matatapos na itong basurang kwento na ito. Giginhawa na ulit ang pakiramdam ko dahil hindi ko na kailangang pagtiisan ang kwento na ito. Kasabay nito, damang-dama ang pagod sa pagsulat na para bang sinusubukan niyang bitawan ang bawat nalalabing emosyon upang makausad sa kanyang kwento. Sa wakas matatapos na ang kalbaryong ito bukas. Kailangan kong bitawan ang mga natitirang damdamin. One chapter at a time lang kasi writer. Para hindi ma-burn out ang brain cells. Isang pagtataka ang bumalot sa kanya nang may narinig siyang kumakatok sa pintuan ng kaniyang tinutuluyan. Sino kaya iyon na dumadalaw sa akin sa ganitong oras na sobrang lalim ng gabi? Tanong niya sa sarili. Habang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam na nagpapakulog sa kanyang dibdib. Parang may presensya na di maipaliwanag na nagpapailaw sa isang bahagyang kaba sa paligid. Maya-maya pa, nagulat siya dahil napansin niya na biglang huminto ang tunog sa kanyang pintuan. Sa isang misteryosong pangyayaring ito, inisip niya na lang na baka may lasing sa labas ng kanyang pintuan. Maya-maya, isang papel ang bigla na lang nagpakita. Saan nanggaling itong papel na ito? Tanong niya habang may halong takot at pagtataka. Ang papel ay tila may lihim na hatid, isang regalo na may mahalagang mensahe. Humiling ka ng kahit ano kung kailangan mo. Nanginginig siya nang basahin ang papel. Mabilis ang kanyang isip, paano ito magiging tulong sa akin? Ngunit halatang may kaba sa pagkakatanggap ng ganitong misteryo. Maya-maya, may lumpas na itim na aura mula sa papel. At biglang nabalutan ng kadiliman ang paligid ng novelist. Biglang sumulpot sa harap niya ang villain na ginawa niya sa kanyang kwento. Nasupresa siya dahil nakilala niya agad ang karakter na nasa kanyang harapan. Biglang nagsalita ang villain na ganito ako namatay. Nagsitayuan ang balahibo ng novelist. Sumalubong ang mga alaala ng paghihirap ng villain sa kwentong ginawa ng may akda. Ginugol ko ang isang dekada para maghiganti sa mga sumira sa pamilya ko. Nawalan ako ng maraming mahal sa buhay, pamilya, mga kaibigan, at taong minahal ko. Nag-ensayo ako ng sobrang tagal para mas lalong lumakas at mas lalong maging mahusay sa paggamit ng espada. Pero nabigo pa rin ako, mas mahirap pa ang kinahinatnan.
Wika niya habang nararamdaman ang bigat ng kanyang sakripisyo at ang matinding nais na makamit ang hustisya. Dahil ikaw ang higit sa lahat na mas nakakakilala sa akin, hindi ko na kailangang isa-isahin ang mga pangyayaring ito. Alam mo lahat ng iyon. Dagdag pa niya habang kinakausap ang taong gumawa sa karakter niya. Isang bulong na may halong panghihikayat ang dumaloy. Pakisuyo, gawin mo ito para sa akin. Ikaw lang ang tanging makakatulad sa akin. Ang boses ay tila nag-uudyok ng lakas sa kabila ng madilim na balak na nakapaligid. Dahil sa kakaibang kapangyarihan na naramdaman ng may akda, napasigaw ito ng ubod ng lakas. Hoy! Huwag kang sumigaw! May natutulog na kapitbahay! Ha 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 ha! Dahil sa nangyari, lumipat ng katawan ang may akda sa katawan ng villain na ginawa niyang karakter sa kwentong binuo niya. Makikita rin ang paligid na naiba dahil sa palipat ng setting. Oh, ang sakit ng ulo! Nawalan ako ng malay ah! Gaano? Baka tagal akong nawalan ng malay? Sabi niyang may halong pagkabigo at pagkasuya. Teka, nasaan na ba ako? Sa biglang pagbabago ng himig ng kwento, ang tauhang ito na lumitaw na tila naglalagablab na apoy ang kanyang buhok habang ang mapanuksong ng ngiti niya ay nagdadala ng kilabot sa bawat makakasalubong. Ano ang damit ko na ito? Ano ang sitwasyong ito? Biglang tumayo ang ating bida at tumingin sa lamin. Ito na ang pinakamatinding kontrabida sa aking kwento. Wika ng may akda ng may halong pagtataka at paghanga. Tulad ng sinasabi niya, nadama niyang sumanib ang kanyang kaluluwa sa ibang katawan, ang karakter na may pusong itim at kalupitan. Merong may matinding presensya. Ang kanyang mga mata ay makinang na parang mga payaso, nakasilip sa dilim na may mapanlinlang na tingin. Nasa katawan siya ng ginawa niyang karakter, si Asenadel, ang kontrida sa kwentong binuo niya. Kaagad na ibinahagi ni Asena ang kanyang kwento ng paghihirap. Isa akong anak ng pinaghalong lahi ng demonyo at tao. Dati, kami ang tanyag sa imperyo, isa kami sa mga nangugunang pamilya, ngunit dinurog ang aming angkan ng mga 6 na malalaking pamilya. Ang tinig niya ay puno ng paghimok, halinhinang galit at taimtim na pangarap na muling itayo ang nasirang karangalan. Nawala na halos lahat ng kapatid ko, ako na lang ang natira, wika niya habang bumabalik ang mga alaala ng pagkawasak na tila gumuguhit ng isang malalim na sugat sa kanyang puso. Ang kanyang pagkilos ay maliksi at puno ng determinasyon. Paghahanda sa labanang darating o plan, maghiganti sa mga traidor. Ipinakita ang lalim ng karakter ni Asena bilang taong may likas na kapangyarihan mula sa kanyang pinaghalong dugo. Tulad ng pagkabigo ng karakter na aking ginawa, dala ko na ngayon ang bigat ng kanyang pagkatao. Paliwanag ng may akda sa sarili na parabang nakikisawsaw sa sariling likha. Ang pagkalakip na ito ang nagbigay ng kakaibang kulay sa pagtindi ng kwento. Isang trahedya at pagnanais ng paghihiganti na hindi basta-basta matatapos. Biglang naalala ni Asena na ilang araw, mula ngayon ay susugurin siya ng mga sundalo mula sa mga traidor na 6 na pamilya para patayin siya. Hindi nagtagal, inilahad ang mga kapangyarihan ni Asena. Window open, wika niya habang ipinapakita sa mga mata ang malabughaw na enerhiya. Si Adele ang ginawa ko sa novel na may isa sa mga talento at pinakamalalakas na kapangyarihan, ngunit walang-wala ito kumpara sa statistics ng power ng mga bida sa kwentong ito. Habang inilalarawan ito, dama ang bigat ng kapangyarihang dala niya, pati na rin ang takot sa mga magiging kalaban niya. May halong pangamba at respeto sa kanyang lakas. Ngunit may ibinulgar siya, ginawa niya ang mga protagonist sa kwentong ito na hindi kayang manalo ang karakter na ito. Ngunit may problema siya dahil sa kasalukuyan hindi niya kayang kontrolin ang mana niya para gumamit ng kapangyarihan. Hindi niya akalain na babalik sa kanya ang karma dahil niya agad pinalakas si Asena. Maya-maya may nasulpayan siyang papel sa kanyang higaan. Ito ang parehong papel na nakita niya bago siya lumipat ng ibang katawan. Pagkahawak niya sa papel, tinanong siya ng papel na tila ay naging chatbox. Kinakausap siya ng tunay na Adele Asena na tinatanong na sumagot sa papel.
Ipinaliwanag sa papel na kada tanong o request ng ating bida, may hihingi siyang kapalit depende sa hirap o bigat ng itatanong o ire-request ng ating bida. Ngunit ipinaliwanag din na may mga tanong o request na hindi kinakailangan ng kabayaran. Sa madaling salita, walang hihinging kapalit o anumang kabayaran. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang ating bida. Nilagay niya agad sa papel kung paano siya makakabalik sa tunay niyang mundo. Sinagod naman ang tunay na Asena na hindi niya pwedeng pabalikin ang ating bida sa tunay niyang katawan. Para walang masayang na oras at para maiwasan ang anumang away, minura niya na lang sa kanyang isipan ang villain na ginawa niya dahil sa ginawa niya sa kanya. Iniisip niya na rin na baka karma niya na rin ito dahil pinahirapan niya ang karakter ng tunay na Asena. Pagkatapos nito, inilagay niya sa papel na turuan siya ng detalyadong method para makontrol niya ng maayos ang mana sa katawan ni Asena at paano niya gagamitin ang ibang kapangyarihan niya. Sinagot siya papel na ang tanong o request niya ay walang kabayaran o kapalit. Maya-maya naramdaman agad ni Asena na nararamdaman niya na agad ang tunay na kapangyarihan ng kanyang bagong katawan. Pumasok din sa kanyang isipan ang iba't iba niyang kakayahan. Dito nagsimula ang seryosong pagsasanay ni Asena sa mana. Ipinakita kung paano niya kontrolin ang enerhiya upang sakupin ang pandama ng kalaban. Unang kakayahan, nakawin ang pandama at ang 5 senses ng katawan ng kalaban. Saad niya habang nakakonsentra. Sa bawat galaw, hinawakan niya ang hangin, tila pinipisil ang espiritu ng kalaban. Ang pangalawang kakayahan naman ay pagpapalaganap ng takot gamit ang presensya o ang killing intent, kung saan unti-unting nararamdaman ng mga katunggali ang malamig na lamig ng kasindak-sindak na intensyon. Sa ganitong punto, mas tumindi ang tensyon at pakiramdam ng panganib. Pangatlong kakayahan, position swap, teleportation, o kakayahang magpalipat-lipat ng pwesto gamit ang mga bagay sa kanyang paligid. Nagsimula na ang magandang eksena, ang pag-practice ni Asena ng position swap. Sa kilos niya, mapupuna ang kahusayan ng kanyang diskarte. Sa bawat lihis ng kanyang kamay, nagliliparan ng enerhiya, isang mabilis na palitan ng posisyon sa pagitan niya at ng kaaway ang naganap na nagdulot ng pagkagulatan sa mga kalaban. Patuloy akong mag-e-ensayo hanggang maging perpekto ito. Anya habang nagsusumikap na mapanatili ang balanse sa bawat galaw. Napansin niya na hindi niya pa kayang mag-teleport sa malalayo pero alam niya na mas lalawak pa ang teleportation niya kapag lumakas siya. Parang magic trick pero deadly. Sinubukan ng ating bida ang position swapping. Sa unang pagkakataon, lumagpas siya sa object na pinaglipatan niya at sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi niya namalaya ng bilis at bigla siyang tumilapon at humampas sa pader. Natumba at bumalentong pa siya. Sa isip niya, hindi agad kayang i-master ng mabilisan ang skill niya na ito, kaya napagdesisyonan niya na gagawin niya ito ng maraming beses kahit umabot pa siya ng 100 beses o higit pa. Ipinangako niya sa kanyang sarili na pagtatagumpayan niya ang pagsubok na ito na ibinigay sa kanya at muli siyang makakabalik sa totoong mundo niya. Sa kabilang banda, ipinapakita na mabilis na dumarating ang mga sundalo na may layuning patayin. Ang ating bida, langyayan! Ang bilis naman ng transition. Magpipractice pa lang yung bida namin eh. O siya abangan na lang natin ang mga susunod na mangyayari. Sa isang madilim at maalamat na lugar, ipinakita ang Asen Manor, isang matandang mansyon na tila puno ng mga lihim at misteryo. Pumasok sa mansyon ang Knight Commander ng Count Leon na si Commander Napelts at sinabing, "Nasaan ang inyong Higher One?" Ang tindig ng Knight Commander ay nagbibigay ng kakaibang aura na dahilan para magkaroon ng takot at kaba sa puso ng mga tauhan ng Asen Manor. Ang isang tauhan ang sumagot ng may kaba. Nasa loob siya ng kanyang kuwarto. Sa loob ng isang silid, may isang napakalungkot na tanawin. Ang ating bida nasa loob ng katawan ni Adele Asena. May isang alalay na tinanong, nasaan siya at ano ang kalagayan niya? Sagot ng isang matandang tao ng may panghihinayang, hindi na siya gumagalaw mula pa kahapon. Ramdam ang bigat ng katahimikan sa paligid, parang ang panahon ay huminto. Lumapit ang isang mataas na pinuno sa tabi ni Pelts at may malupit na tingin.
Agresibo at sa pilitan nilang binuksan ang pintuan. Dumating ka na, Lord Peltz? Hindi ka naman pumunta dito para magsagawa ng sparring sa batang katulad ko, di ba? Sambit ni Asena. Ang mga tauhan ay nagmura at may yumakap sa galit. Sa isang madilim at maalamat na lugar, ipinakita ang Asen Manor, isang matandang mansyon na tila puno ng mga lihim at misteryo. Pumasok sa mansyon ng Knight Commander ng Count Leon na si Commander na Peltz at sinabing, "Nasaan ang inyong Higher One?" Ang tindig ng Knight Commander ay nagbibigay ng kakaibang aura na dahilan para magkaroon ng takot at kaba sa puso ng mga tauhan ng Asen Manor. Isang hindi inaasahang mga pangyayari ang sumunod. Nagulat ang bawat isa nang may pagpalit ng mga posisyon at mga kilusan na tila mukhang magic o lihim na galaw ang naganap. Isang eksena na puno ng pagtalon at galaw, biglang sumulpot si Adele sa leeg ng isang sundalo habang nakatusok ang kanyang espada. May layunin na unahan ang sundalo bago pa siya mamatay. Sa mabilis na pagkilos, nagulat ang lahat. "Ano ba ang ginagawa nyo? Lahat, sumugod na kayo. Patayin nyo na yan." Ang sigaw ng Knight Commander, puno ng pagkabigla at pagka-stress. Isa-isang tumalima ang mga mandirigma. Tila naging seryoso na ang lahat at handa na sa gitna ng matinding labanan. Dahil sa dami ng mga sumugod na kalaban, tumakbo agad ang ating bida. Binasag niya ang bintana ng kanyang kuwarto. May mga tauhan na humihabol ng mabilis. Tumatakas siya. Pabilisin ang panghuhuli. Sundan agad siya. Ginamit niya muli ang position swapping niya para magpalit ng pwesto ang espada na binato niya at siya nakakabasag plang ng bintana. Kailangan ko agad tumakbo sa gubat ng teritoryo ng Asen. Maraming tumatakbo sa isip ni Adele habang tumatakbo. Kung makakalusot man ako sa mga makakasalubong kong mga kalaban, wala akong tsansa na mabuhay. Sa loob ng kanyang isipan, ramdam ang pag-aalinlangan, ngunit may pag-usisa pa rin sa kung paano siya makakaligtas. Dahil sa pagtakas ng ating bida, kumilos agad ang mga sundalo na layunin siyang patayin para mahabol siya. Iniintindi ni Adele ang kanyang sitwasyon na kahit anong takbo o takas ang gawin niya, walang tsansa na mabuhay siya ng matagal. Alam niya na hindi siya titigilan ng mga humahabol sa kanya para lang mapatay siya. Ipinakita ang isang malikhaing pagkakataon, ang dimensyon ng demonyo kung saan kailangang dumaan ni Adele. Ngunit ang daanang ito ay hindi basta-basta. Nangangailangan ito ng talento at sapat na bayad. Kung may sapat akong talento, baka tanggapin. Ako ng mga demonyo, wika niya ng may pag-asang halong pangamba. Ngunit lumilitaw ang problema. Hindi nalinaw ang lokasyon ng pintuan na magdadala sa kanya roon. Nag-iisip ang ating bida ng malalim at kapuspalad na sinasabi ang kalbaryo sa kanyang sarili. Kailangan kong hanapin ang gate na ito agad. Nagtago bigla ang ating bida dahil naramdaman niyang nakahabol agad ang mga sundalong humahabol sa kanya gamit ang kabayo. Dahan-dahan siyang lumayo ng tahimik na may determinasyon hanapin ang portal papunta sa Demon Realm. Gate ng demonyo. May entrance fee. Parang museum lang. Isang kautusan ang ipinatupad. Patayin na siya ngayon, sambit ng isang Knight Commander. Hindi nagtagal, nagsimula na ang labanan sa loob ng maluwag na silid na puno ng mga kaguluhan. Umatake na agad ang isang hambog na tauhan ng Knight, Commander na tila tanga. Na akala mo kung sino siya na kaya niyang durugin ang ating bida. Maya-maya, inactivate niya ang position swap at sumugod na sa mga sundalo. Tumakas agad ang ating bida gamit ang position swapping. Hindi siya dapat maabutan ng commander dahil hindi pa niya kayang tapatan ng kapangyarihan ang lakas nito. Nagpatuloy si Asen sa kanyang pakikipagsapalaran sa kagubatan. Ipinaliwanag niya, "Hindi ako titigil. Kahit ano pa ang kahihinatnan, ito ang aking pagkakataon." Ang determination sa kanyang mga mata ay malinaw at handa siyang harapin ang kahit anong panganib. Maya-maya nagsulat na siya sa mahiwagang papel at inilgay niya na kailangan niyang malaman ang eksaktong lokasyon ng Demon Realm. Nakatanggap ng sagot sa mahiwagang papel ang ating bida na kinakailangan magbayad ng isang artifikat na may relic grade or mas mataas pa, o magbayad ng 100 na ginto, or mahigit bilang kapalit ng impormasyon kung nasaan ang portal ng Demon Realm sa loob ng kagubatan.
Minura niya ang response na nakuha niya dahil papaano siya makakapagbayad sa ganong sitwasyon na nasa bingit siya ng kamatayan at wala pang dalang anumang kagamitan at kayamanan. Ilang sandali lamang, naabutan na siya ng Knight Commander na nagbato ng malakas na atake. Dahil sa ataking ito, tumalsik si Ade at tumalsik sa isang puno. Sinaad ng commander na hindi na siya makakatakas at dito na siya mamamatay. Habang dumudura ng dugo, sinagot ng ating bida ang ungas na commander na wag siyang tatanga-tanga dahil maraming paraan at hindi siya mamamatay sa kamay ng pangit na sundalong ito. Nag-uusap ang magkalaban tungkol sa mga intriga at mga plano ng pagpatay. Talagang sama-sama pa kayong sumugod na matatanda para pumatay ng isang ordinaryong bata Bakit hindi ka na lang maging tagapag-alaga ng mga bata? Subukan mo kayang maging katulong. Baka mas bagay iyon sa'yo. May halong pangungutya at galit sa mga sinasabing salita, ngunit naroon din ang katahimikan bago ang sagupaan. Nang marinig ang sigaw ni Commander Peltz na, "Mamamatay ka na ngayon! Tutusukin ko ang puso mo para hindi na humaba pa ang sakit," na mararamdaman mo ramdam ng lahat ang nakakakilabot na halakhak ng galit sa kanyang boses. Para bang pinagsasabay niya ang matinding tapang at konting nabubulol na pagkabose na nanggagaling sa puso ng isang mandirigmang naiinis. Ito na ang tamang oras, nakangiting sinabi ng ating bida. Ginawa niyang shield ang mahiwagang papel sa espada na malapit ng tumusok at humiwa sa ating bida. Biglang may lumabas sa system ni Adele na "Sufficient payment has been received." Ginamit na pambayad ni Adele ang espada ng Knight Commander dahil sa taglay nitong mataas na value. Pambayad para sa impormasyon kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng portal ng Demon Realm. Habang dahan-dahan lumalayo sa pwesto ng mga sundalo, natapakan ni Asena ang isang putol na kahoy na gumawa ng malakas na ingay. Dahil dito, kaagad na may narinig na pagsabog. Inilibas ng Knight Commander ang kanayang asul na aura na may layuning patayin ang ating bida. May halong inis ang commander dahil pinahabol sila ng malayo sa kagubatan. Galit na galit, itinutok ng commander ang kanyang espada na puno ng enerhiya sa ating bida. Habang pinapanood ng commander na tumatakas si Adele, sumigaw siya ng malakas at binato niya ng malaking kahoy. Ngunit dahil sa kanyang position swapping skill, wala itong nagawa at hindi rin ito nakapigil sa kanyang tangkang pagtakas. Pagkatapos, ng gulo, napag-alaman na si Adele ay matagumpay na nakapasok sa dimensyon ng demonyo. Bago sumirit sa portal, naisip niyang sabihing, "Kita-kits later, tanga!" na may halong kakulitan at tagumpay na parang nanalong jowa sa unang date. "See, you in hell with matching wink pay." Nagising si Adele Arsena sa isang kakaibang lugar, isang artipisyal na dungeon na tinawag nilang Mana Labyrinth. Sa kanyang pagmulat ng mga mata, napansin niyang kakaunti lamang ang mga gamit sa paligid. Ilang piraso ng jerky at isang batong, higaan na malamig sa pakiramdam. Napailing siya habang iniisip kung paano siya napunta dito. Ang katahimikan sa paligid ay para bang isang malupit na paalala na hindi siya basta-basta makakalabas dito. Wika niya sa sarili, "Nasaan kaya ako?" Eto na ba ang Demon Realm? Saad niya. Tiningnan ni Adele ang mga bagay sa loob ng dungeon. Bakit may jerky at bato na higaan dito sa isang lugar na ganito? Wika niya sa tono ng pagtataka habang inaalam at pinag-aaralan niyang kapaligiran. Ramdam niya ang lamig ng bato sa kanyang likuran at ang bawat tunog ng patak ng tubig na parang kalbaryo. Hindi niya maintindihan kung sino ang gumawa ng dungeon na ito, ngunit ramdam niya na may mas malalim na dahilan kung bakit siya narito. Ang pag-aalala ay lumitaw sa kanyang puso, ngunit pilit niyang pinipigilan ng takot sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang mga pagsubok sa kanya. Sa harap ni Adele may isang napakatindig na hadlang, isang matigas na barrier na hindi basta-basta matatalo ng mga espada o anumang sandata. Isang malaking golem na yari sa bato ang nagbabantay dito. Tila isang demonyong handang wasakin ang sinumang susubok na pumasok sa Demon Realm. Hindi ko alam kung anong mataas na pamilya ng Demon Realm ang lumikha nito, wika ni Adele habang tinatanaw ang malahalimaw na nilalang. Nakakatakot ang itsura nito. Kung sasabak ako sa sarili kong kondisyon,
Baka madurog lang ako ng mabilis. Sabi niya ng may pagkabahala at pagkabigla. Dama niya ang init ng takot na unti-unting bumabalot sa kanyang isipan, ngunit hindi niya pinakawalan ang pag-asa. May babala sa kanyang isipan na bumulong at lumabas sa mahiwagang papel. Ito ay isang beses lamang na pagkakataon. Ang mga mata ni Adele ay lumawak habang nararamdaman niyang nagalit ang sistema sa ginawa niya na ipinambayad niya ang isang sandata na hindi naman niya pagmamay-ari. Ipinambayad niya ang sandata ng Knight Commander. Itong pagkakataong ito ay tila isang hamon na kakailanganing paghandaan ng mabuti. Isang pagkakataon. Dapat ay hindi na maulit. Wika ni Adele ng may matindi at may seryosong muka. Kalakip ng babalang ito na pagtanto ni Adele ang mga panuntunan. Kapag hindi akin ang mga gamit, hindi ko pwede itong gamitin bilang katumbas na pambayad. Napako ang mga salita sa kanyang ulo. Aniya. Parang may parusa kapag ginamit ko ang hindi akin. Napabuntong hininga siya habang iniisip, paano kung kailangan ko ng tulong ng mahiwagang papel pero may bagay sa paligid ko na hindi ko pag-aari? Subalit malinaw ang babala. Kung magpapatuloy siya sa paglabag, hindi magaganap ang palitan ng impormasyon na kinakailangan. Nakita niya ang malakas na galit ng golem. Galit na galit ito! Papayagan ba nitong makalusot ako ngayon? Ani Adele nang may halong pagtataka at pag-aalinlangan sa damdaming nangingibabaw. Ang mga mata ng bato ng nilalang ay tila bumibinbin, naglalabas ng matatalas na kisap habang sinasadyang bitawan ang isang maliit na bahagi ng kanyang katawan. Ano kaya ang ibig nitong sabihin? Wika niya na tuluyang sumusubok na maghanap ng shortcut palayo sa kinaroroonan ng golem. Habang tinitigan ang mga bagay sa paligid, napansin ni Adele na may kakaibang liwanag sa kinaroroonan ng mga bricks ng pader. May kakaibang ningning ang mga bato rito. Wika niya ng may pagkaintriga habang sinusuri ang bawat sulok. Isang posibilidad ang nagbukas sa kanyang isipan. Baka may paraan upang masira o mapalabo ang matibay na hadlang na ito gamit ang kaunting katalinuhan. Isang tinig na para bang malapit sa kanya ang sumalubong ng salita, hindi ka karapat-dapat. Natigilan si Adele, pilit iniisip kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit ba ako hindi karapat-dapat? Ano pa ang kulang sa akin? Pangambang sumilay sa kanyang puso, ngunit nilabanan niya agad ang takot. Hindi pwede ako sumuko ngayon, wika ni Adele nang may paninindigan at determinadong pagharap sa hamon. Napansin niya ang isang kakaibang bagay nakadikit sa pader. Mukhang isang aparato na pwedeng gamitin upang tanggalin ang barrier. Subalit malungkot niyang napagtanto, sayang naman, sambit niya ng may halong panghihinayang at pag-aalinlangan. Ang pagkakataon ay naroon, ngunit parang may kulang o may hindi tamang kondisyon para magamit ito ng maayos. Muling nag-isip si Adele, kailangan kong humanap ng ibang paraan para makalabas dito. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-aalala, ngunit ramdam ang lalim ng kanyang determinasyon. Ang boses niya ay tila nag-uutos sa sariling isipan. Hindi ito pwede ang katapusan ng aking paglaban. May mga lihim pang kailangang tuklasin dito. Dumako ang kanyang tingin sa isang maliit na bato na tila nahulog mula sa bato golem na bantay. Mukhang napilas ito mula sa tagapagbantay ng lugar na ito, sabi niya, na punong-puno ng pag-asa at misteryo. Hindi niya maalis sa isip ang posibilidad. Puwede kaya itong bato ang susi para mabasag ang barrier? Ang kanyang puso ay kumakaba. Habang hinahawakan ang malamig na bato, iniisip kung ito ba ang sagot sa kanyang kalayaan. Masigasig na sinabi ng bida habang sinusubukan ang bagong natuklasang abilidad na sobrang useful. Position swap. Sa unang pagtatangka, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipili ang lugar na pagpapalitan ng posisyon. Hindi niya maikuble. Ang kaba at excitement nang dumaloy sa kanya ang kakaibang kapangyarihan. Nang lumipat siya ng bigla, napangiti siya ng malaki at wika niya ng may halong tuwa at pagtataka. Ayos, talagang gumagana ito. Hindi siya makapaniwala na sa loob ng madilim at nakakatakot na dungeon ay may ganitong kapangyarihan na parang hinaharap ang mga pagsubok ng may liwanag ng pag-asa. Maya-maya pa,
Nagulat siya nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang isang halimaw na nababalot ng bato ang katawan. Matalas ang kanyang paningin na parang isang pagkain ang tingin sa ating bida. Bigla-bigla ay ibinuka nito ang kanyang napakalaking bunganga at akmang kakainin na ang ating bida. Bigla namang nakumilos ang eksena sa isang kaharian sa Demon Realm. May isang demon na may mahabang sungay ang tumititig at nag-oobserba lamang sa kanyang nasasakupan habang nagkakagulo ang mga ito. Makikita sa eksena na pinpanood niya na pinapagalitan ng isang NPC ang isa pang NPC. Dagdag fillers lang ang eksena na ito para unti-unti nating makilala ang bagong karakter. Ang demon na ito ay si Crit, ang leader ng Bares family. Isa sa mga tanyag at magigiting na pamilya ng Demon Realm. Sinabi niya ng may pangamba, "Bakit papasok ang anak ko sa mapanganib na gitna ng labyrinth? Ito'y malalang problema." Wika niya pa, "Kung magtagumpay ang anak ko, magiging karapat-dapat siyang pasukin ang Saitan Demon Training School." Ngunit hindi maiiwasan ang pag-aalala tungkol sa panganib. Iniisip niya kung talaga bang makakayanan ng anak niya ang napakasamang mga demonyo at mga pagsubok na nag-aabang. Iniisip ng Crit ang maraming bagay. Kahit sabihin kong ibagsak niya ang pagsusulit, hindi niya susundin ang mga utos ko, sabi ng ama na punong-puno ng pangamba para sa anak. Kailangan niyang pumasok sa Saitan para maghiganti sa pagkamatay ng kanyang ina na pinatay ng tao. Sa kabilang banda, nagkagulo sa buong pamilyang Bares nang makabalita na may di kilalang taong nakapasok sa labyrinth. Anong nangyayari? Sino siya? At bakit walang impormasyong lumalabas tungkol sa kanya? Wika ng isa sa mga miyembro habang nagkabalisa sila. Ito naman ay agad inireport ng isang alipin sa leader. Napatanong ang leader kung ano dahilan kung bakit sila nababalisa at nagpapanik. May isang tauhan na nanginginig habang sinasabi ng may takot, "Patawarin niyo po ako sa pagpasok ng agresibo sa inyong kuwarto." Ramdam ang panghihina ng loob niya dahil sa biglaang galit ng pinakamataas na ranggo na nagtanong ng mahigpit. Sa kabilang dako, napabalitan na may isang hindi kilalang tao na nakapasok sa masalimuot na labyrinth. Nagkagulo ang lahat at aniya. Paano nangyari ito? Walang bakas, wala namang sino mang nakapansin. Ang mga miyembro ng pamilya Demon Bares ay nagkairapan, nagkabalisa sa mga posibleng epekto ng pangyayaring ito. Wika ng isa sa kanila na puno ng pagtataka. Sino itong tao? Hindi namin alam kung anong kapangyarihan niya o hangarin. Yan. Paglabas ng balitang ito ay tila isang bomba sa katahimikan ng kanilang mundo. Habang nagpapatuloy ang usapan, sinabi ng leader ng pamilya, "Mamamatay din siya doon dahil maraming mga halimaw na gutom doon, kaya huwag na kayong mag-alala. Huwag na muna tayong mag-focus dito at ihanda ang sarili para sa pagsubok ng anak ko." Ang pag-uusap ay nagpasya na ang kanilang focus ay tuloy-tuloy na protektahan ang anak na lalaban sa labyrinth bilang hakbang para sa paghihiganti sa mga tao. Itinuon naman ni Crit ang posibilidad sa magagandang gantimpala. Kung makaligtas, siya, maaari ko siyang maging alipin at hahayaan ko siyang maglingkod sa akin. Bumalik tayo sa labyrinth kung nasaan ang ating bida. Isang matinding labanan ang naganap. May isang lobo na biglang sumulpot na ikinagulat ng bida hanggang sa halos mapatalsik siya sa labas ng barrier. Naku, lobo pala yon. Aniya ng may halong ingay at takot. Kahit na bumalik sa labas ng barrier ang ating bida, dumarating ang karagdagang panganib na kailangang haharapin. Napansin niya na ang mga nilalang dito ay gawa rin sa bato, kaya tumindig siya at may naisip siyang subukan. Napag-isip-isip ng ating bida ang kakayahan na kanyang natutunan. Iniisip niya na dahil gawa sa bato ang golem, maaari niyang gamitin para magpalit sila ng pwesto. Sumigaw siya ng, "Position swap? Ililipat ko ang sarili ko sa iba't ibang lugar gamit ito." Sinubukan niyang gamitin ito na may halong kaba at tuwa. Nang mangyari ito, nagliwanag ang paligid saglit at siya ay napalipat ng posisyon. Aniya ng may kasiyahan. "Ayos! Success! Napagpalit ko na ang pwesto namin." Sa ganitong paraan, makakadaan ako sa mga halimaw kahit hindi nakakapaglaban at sa dulo ay matatapos ko ito. Parang magic lang, sobrang saya.
Naramdaman niya ang paglakas ng loob habang iniisip na baka ito na ang kanyang susi para makatakas sa madilim na dungeon. Ngunit nananatili pa rin ang takot na baka may mas mapanganib pang naghihintay sa kanya sa susunod na sandali. Habang nagpapatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran sa madilim na dungeon, napansin ng bida ang pagbabago sa paligid nang biglang nawala ang hadlang. Ang barrier na matagal niyang sinusubukang lampasan ay naresolba ng mabilis ng kanyang posisyon, swapping. Napailing siya at wika niya ng may halong tuwa at pag-aalinlangan. Siguro nga, makakalusot ako gaya ng inaasahan ko. Marahan niyang nilakad patungo sa lugar kung saan sa tingin niya ay ang magiging exit. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa, ngunit may kaakibat na kaba dahil hindi niya tiyak kung anong bagong panganib ang naghihintay sa kanya. Ipinapakita ng kanyang mga malalalim na hininga na sinisikap niyang kontrolin ang takot sa kalooban habang pinagmamasdan ang paligid ng alerto at handa sa anumang posibleng panganib. Habang naglalakad siya, nakita niya ang susunod niyang kalaban na mas malaki sa lobo na nauna niyang kinaharap. Hindi ito basta-basta. Mas mapanganib pa pala kaysa sa lobo na kapwa-gawa rin sa bato. Ramdam niya ang pagbabantay ng ilan pang nilalang na nagmamasid sa kanya mula sa mga anino ng dungeon. Napangiti siya ng bahagya at sinabi, "Kailangan kong maging matalino sa bawat kilos ko. Hindi pwedeng makakita sila ng kahit maliit na kahinaan." Ginamit niya muli ang position swapping para magpalit ulit sila ng pwesto ng halimaw. Ang resulta, nakalusot muli ang ating bida at ang halimaw ay mapapansin na nainis kung bakit siya biglang lumipat sa labas ng barrier. Hindi agad nagpatumpik-tumpik si Adele dahil ilang beses niyang ginamit ang position swapping upang maging mabilis sa pagkilos papunta sa exit ng labyrinth. Iba't ibang halimaw ang kanyang nakasalamuha. Maya-maya may narinig siyang boses na sinasabing dumating na siya sa dulo ng labyrinth. Sa pagdating niya sa isang liwanag, napatingin siya sa harapan at muling napanganga nang makita ang unang malaki at kakaibang halimaw sa dungeon, ang Death Knight. Kakaiba ang nilalabas nitong aura. Aura na kasing bigat ng aura ng Knight Commander na kinaharap niya. Sobrang intimidating, kaya may ginawa agad siya na kinabigla ng Death Knight. Binabati pa lang ng Death Knight na isang respetong pagsalubong, ngunit ginamit na agad ng ating bida ang position swapping. As usual, biglang pumasok sa barrier si Adele habang ang Death Knight ay dinala niya sa labas ng barrier. Tila ayaw nang makipag-usap ni Adele dahil sa kanyang nakita sa loob ng barrier ang treasure chest. Napansin niyang mas malaki ito kaysa sa inaasahan at may isang itim na dragon na nakaukit bilang dekorasyon rito. Ano itong treasure chest na ito? Ang laki at ang disenyo parang may kahulugan. Anin niya ng may halong pagkagulat at pagkamausisa. Napatingin ang bida sa isang malaking chest na hindi niya inaasahan ng laki. Napansin niya ang isang itim na dragon na nakaukit bilang dekorasyon dito. Aniya ng may paghahanga, ang lakas pala ng simbolo nito, parang may malalim na ibig sabihin. Naalala niya ang mga alamat tungkol sa mga pamilyang may mataas na ranggo sa kanilang mundo. Ang mga nauugnay sa siyam na kasamaan, lalo na ang sloth, greed, envy, gluttony, wrath, pride. Ang itim na dragon ay tila representasyon ng kapangyarihan at bangkay ng mga kasamaan. Habang pinag-aaralan niya ang kahalagahan ng chest, naramdaman niya ang bigat ng misyon na nasa kanyang mga kamay. Habang pinagmamasdan ng chest, iniisip niya, ito ang pride ng mga pinakamakapangyarihang pamilya, ang pamilyang Bares. Alam niyang seryoso ang panganib kung mahuhuli siya habang binubuksan ang chest, kaya't nagmadali siyang kumuha ng mga gamit na maaaring makatulong sa kanyang pagtakas. Aniya ng may pagdududa at kaba. Kung mahuli ako, tiyak na mamamatay ako. Kaya't mabilis niyang kinalas ang mga item na maaaring magpabilis sa kanyang pag-alis ng lugar. Pinipilit niyang pag-isipan ang bawat hakbang upang hindi mapahamak at maipagpatuloy ang buhay. Pagkabukas ng chest, biglang bumungad sa kanya ang isang bagay na biglang dumikit sa kanyang mukha. Sa kabila ng tensyon, naramdaman niya ang bigat ng laban habang lumalaban para sa buhay. Kailangan kong lumaban ng buong lakas ko. Sambit niya nang maramdaman ang pagkahapo at mga pasa sa kanyang katawan mula sa mga nakaraang laban.
Ang bawat sandali ay puno ng panganib at pag-aalinlangan. Pero ang kanyang loob ay matatag, pinipilit, niyang hindi sumuko sa kabila ng hirap. Paramihan ang kanyang lakas at determinasyon na makatakas sa dungeon habang ginagamit ang kanyang natutunang abilidad na position swap upang makaiwas sa mga panganib. Hindi maalis sa mukha ni Adele ang sakit na dulot ng kung anumang bagay na dumikit sa kanyang mukha. Kitang-kita sa kanya ang pananakit at pagsigaw ng napakalakas. Hindi pa tapos ang laban, sabi niya ng may tapang. Ang kanyang lakas ng loob ay nagpapatuloy habang iniisip ang hustisya para sa kanyang ipinaglalaban at ang pag-asa na balang araw ay makakalaya siya sa madilim na dungeon na ito. Ang ating bida, tulog pa sa dilim ng kanyang malalim na unconsciousness, ay unti-unting nagigising. Nang mabuksan niya ang mga mata, naalala niya na parang may nangyaring kakaiba sa kanang mata niya. Bakit parang wala na ang kanang mata ko? Sambit niya na halatang naguguluhan at kinakabahan. Sa kanyang munting pag-iisip, parang may dumilim o may itim na lumalabas sa mata niya. Parang mga itim na bilog na pumipigil sa paningin niya. Ito raw ang Eye of Pride, ayon sa system, na may kakayahang dagdagan ang kanyang kapangyarihan. Sa oras ng laban, dito niya naisip na naging tama ang kanyang desisyon na pumasok sa portal papuntang Demon Realm. Ang panibagong kapangyarihan niyang ito ay magiging sandata niya para hindi siya matalo ng mga mahihinang kalaban. Habang nararamdaman niyang lumalakas ang kanyang lakas, inisip niyang hindi na siya matatalo basta-basta ng maraming kalaban na mahina. Ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa. Hindi pa ito huli ng lahat. Ayos lang to. Tama ang tinahak kong landas. Ang aniya na may halong determinasyon. Napatingin siya sa likod ng kanyang pinagtutuunan ng pansin at doon niya nakita ang isang pintuan na dati ay hindi niya napansing naroon pala dahil nakapokus siya sa laman ng big chest para sa reward. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Ano kaya ang maaaring sumugod kung siya'y matagpuan ng demonyo? Malamang dahil siya ay tao, hindi sila magdadalawang isip na patayin ang ating bida. Kung mananakit sila, baka di na ako makaligtas, ang takot na sigaw ni Adele sa kanyang isipan. Kailangan ko munang itago ang crest na ito, sabi niya nang may kumpiyansang kinakailangan niyang magtago at magplano ng maigi upang makaligtas. Biglang may narinig siyang utos galing sa Death Knight na nasa labas ng barrier na tila nagpaalab ng tensyon sa kwento. Buksan mo na ang barrier! Dumarating na ang pangalawang Panginoon. Dapat mabilis ang kilos. Utos ng isang tinig na puno ng pananabik at kaba. Naguguluhan ang ating bida, pangalawang Panginoon. Ito kaya yung taong tinutukoy nila sa babaeng nakatira sa lugar na to. Naalala niya bigla ang jerky at malamig na batuhan na nag-welcome sa kanya sa simula ng labyrinth. Ang lugar na ito ay parang labyrinth ng isang makapangyarihang pamilya. Inilaan ito para sa pagsasanay ng kanilang mayembro ng kanilang pamilya. Agad niyang kinuha ang misteryosong papel para tanungin ito kung sino ang demon, mataas na demon na malapit sa kanyang lokasyon. Iniisip niya na kaagad siyang papatayin ng demon dahil kinuha niya ang reward na nakareserba para sa mataas na demon. Heto na nga, dumaloy ang tensyon nang may lumabas na babala mula sa mahiwagang papel. Sabihin mo kung sino ang pinakamalapit sa akin. Ngunit may kalakip itong kondisyon. Kailangan may bayad ito. Isang artifact o 100 gintong barya. Nag-isip ng malalim ang bida. Pera? Mana? Wala akong ganoong halaga. Ngunit kahit ganoon, nagdesisyon siyang kusang ialay ang kanyang limitadong mana. Tatatanggapin ko na to. Kung mabubuhay ako, mababawi ko rin. Sinalubong siya ng sagot. Ginawang sapat na ang bayad mo. Ang taong pinakamalapit sa lumikha nito ay si Rene, ang bunsong babae ng pamilyang Bares. Nang marinig niya ito, humila siya ng malalim na hininga na may halong lungkot at takot. Paano ba ako makakatakas sa babaeng may ganung lakas? Sa isang ekspresyon ng pagdadalamhati, tila tapos na ang buhay ko, ang bulong nila habang nililibot ang kanyang mata sa paligid ng madilim na labyrinth. Ang lugar na ito ay hindi basta-basta. Ito ay sinadyang nilikha para sa pagsubok kay Rene
nakilala sa kanyang kakaibang galing sa laban. Ang Eye of Pride ang gantimpalang matatanggap kapag natapos mo ang pagsubok na ito. Kung si Rene ang may ganitong lakas, sigurado akong dudurog siya sa mga tao na naghahadlang sa kanya. Wika ng bida na may halo ng takot at paghanga. Hindi naglaon, maririnig ang mga tunog ng mga kalaban sa paligid. Naglalakad patungo sa kanya bilang mga bantay ng lugar. Napangiti siya ng bahagya. Ito na ang laban. Kailangan kong magpakitang gilas para makasurvive. Ipinapakita ng kanyang kilos ang isang nag-aalab na determinasyon na kahit na anong mangyari, hindi siya susuko. Isang matikas na tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Sino ka? Tanong nito na may halong pagtataka at bahagyang pag-aalinlangan. Ang ating bida ay nagulat. Ngunit malinaw sa kanyang isipan ang tanong, sino kaya ang haharap sa akin sa lugar na ito? Kaibigan ka ba o kalaban? Wika ng youngest daughter ng pamiyang Bares. Wika ng tinig ng ating bida habang nakaluhod. Maligayang bati sa iyo, Lady Rene, sa matagumpay mong pagtagumpay sa labyrinth. Nakamit mo na ang karapatang ipakita ang iyong galing. Halatang may paggalang at bahagyang paghanga sa boses na ito. Hindi mo ba alam ang mga plano ng Panginoon? Ako ang itinalagang tagapag-alaga mo, Lady Rene. Wika ng ating bida na nagsisinungaling habang ang tinig ay may kumpiyansang tila nakita na ang layunin. Ang magandang demon ay napailing. Tagapag-alaga? Sino ba siya talaga sa likod ng maskara? Habang ang mga matang puno ng pagdududa ay patuloy na sumusulyap sa paligid. Maya-maya pa ay nasabi ni Adele sa kanyang isipan, parang wala pa siyang alam sa Eye of Pride na ninakaw ko sa kanya. Buti naman, ganito man ako ang itsura ko, pero mahusay ako sa pakikipaglaban at magaling talaga ako. Ang sinabi ng ating bida na may konting pagpapatawa, lumalabas na parang nambubuli si Rene dahil hindi siya kumbinsido na malakas ang ating bida. Gagamitin ko ang batang ito para makalabas ako rito. Sambit ni Adele sa kanyang isipan habang nagpaplano. Maya-maya pa ginamit ni Adele ang kanyang position swapping para makipagpalit siya ng pwesto sa espada na hawak ni Rene. Hinawakan niya sa kanya ang babaeng demon para mapatunayan niya kung papaano niya ipagtatanggol ang babae sa ibang kalaban. Nagulat naman si Rene sa kanyang nakita. Bigla namang inalis ni Rene ang kanyang kamay sa pagkahawak ng ating bida. Nagulat na nga sa skill na ipinakita. Nagulat pa siya sa kanyang ginawa na paghawak sa kanyang kamay. Marunong din palang mag-grease itong si Adele. Tumayo na ng maayos si Adele at sinabi ng may determinasyon kay Rene. Tara na, umalis tayo dito kaagad. Pag lumabas tayo, diretso tayong magpunta sa Panginoon. Naghihintay siya sa atin. Wika ng bida habang inaayos ang kanyang mga gamit. Kailangan kong magmadali dahil bawat segundo ay mahalaga para makalayo sa mga panganib na ito. Sa halip na magduda, napuno siya ng pag-asa na may kasama na siyang matibay na kasangga. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pag-alis. Isang biglang sigaw ang pumutol sa katahimikan. Huli na! Sinalubong sila ng madilim na anino ng isang lalaki habang nakatungo ng may galit. Ama? Nanginginig na reaksyon ni Rene nang makita. Ang kanyang ama na si Crit, puno ng takot. Bakit nandito siya? Kung makita niya na ako wala akong talento at hindi niya ako magagamit, susubukan niya akong patayin. Aniya ng bida sa kanyang isip, kailangan kong maging maingat. Hindi ako pwedeng maliitin ang kalaban na ito. Dumagsa ang tensyon nang makita ng bida ang isang pamilyar na anyo. Bakit nandito si Crit? Kung makita niya ang Eye of Pride na hawak ko, tiyak na susubukan niyang patayin ako agad. Wika niya sa kanyang isip na napuno ng pangamba. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari. Ang demon na ito ang pinakamalupit sa kanilang pamilya. At ngayon, tila siya ang banta sa buhay niya. Tahimik lang sa simula si Crit. Tila pinag-aaralan ng bida. Natapos mo na ba ang labyrinth? Ang malamig niyang tono sa anak niyang si Rene. Nagawa mong malampasan ang mga pagsubok, ha? Ang hindi maitatangging paghanga. Ngunit sa kabila ng mga salita, nananatili ang matinding presensya ng panganib sa paligid nila. Tumalikod na lang ang leader ng Bares family at nagsalita sa ating bida.
Sundan mo ako, malalaman mo kung ano ang plano namin. Mabigat ito sa puso ng bida habang sinasabi ito. Mamasdan ang kanyang mga mata na puno ng pagdududa at pag-alinlangan. Ano ba talaga ang balak nilang gawin sa akin? Baka may malaking bitag silang inilatag. Sa kanyang isipan, mabilis na iniisip ang mga susunod na galaw. Mahigip ang lugar na ito. Imposible yata na makalabas ng walang sagabal. Wala na rin akong pambayad para makahiram ng lakas sa mahiwagang papel. Tila ang tanging paraan ay ipagtiis na lang. Sambit niya ng may bahagyang pangungulila at desperasyon. Sinisiyasat niya ang paligid. Napansin niya ang malawak na mansyon ng pamilya Bares. Ito na kaya ang kanilang tahanan? Malumanay niyang tanong sa kanyang isipan habang tinutuon ang tingin sa mga nagkalat na tauhan na abala sa kanilang mga tungkulin. Mga tauhang matindi sa pakikidigma, siguradong hindi basta-basta makakalusot. Dagdag pa niya. Ngunit isang mensahe ang narinig niya mula kay Crete. Hintayin mo lang ako dito. Tatawagin ka mamaya-maya. Napangiti siya ng bahagyang pilit na may bagong lakas. Parang binibigyan pa rin ako ng pagkakataon na makatakas. Pero dapat maging matalino ako sa mga susunod na hakbang. Papaano ako makakatakas kung ang mga nagkalat na bantay ay nakatingin sa akin lahat? Sa kwarto ni Crete ay kinakausap niya ang kanyang babaeng anak na si Rene. Tapos mo na ang huling pagsubok na ibinigay ko sa'yo? Nilamon si Rene ng kaba at excitement ng sabay. Kailangan kong patunayan na kaya kong tumanggap ng lahat ng hamon, ang sabi niya na may halong tapang at kaba. Ngunit pumailan lang din sa isip ng lider ng pamilya ang tanong, talaga bang kailangan kong pumasok sa paaralan ng pagsasanay? Alam mo ba ang naghihintay sa iyo doon? Sumagot naman ang magandang demon na kailangan niyang pumasok doon para mas lalo siyang lumakas at maipaghiganti niya ang namatay niyang ina sa kamay ng mga tao. Isang matapang na tinig ang muling tumago sa damdamin ni Rene. Alam naming malakas ka at karapat dapat sa karangalan. Ang kapangyarihang nakuha mo mula sa labyrinth ay hindi basta-basta. Ang mga mata ng ni Rene ay kumislap, puno ng pag-asa at tagumpay dahil sa mga natanggap niyang papuri ng kanyang ama. Tinanong ng lalaki ang kanyang anak kung magagamit niya ba ng maayos ang bagong alagad na nakilala niya sa labyrinth. Napaka-interesante ng taong ito, sagot ni Rene. Isang pagkakataon para sa bida na ipakita ang kanyang galing at patunayan ang sarili dahil nakuha niya na rin ang approval ng dalawa sa pinakamalakas na demon sa pamilya ng Bares. Nagulat si Crete sa naging resulta ng pagpasok ng ating bida sa labyrinth. Akala namin mamamatay siya gaya ng inaasahan, pero siya ay nakaligtas at nakuha pa ang Eye of Pride. Nakuha niya rin ang pabor ng aking anak, ang sabi ng leader na may halong paghanga at pagkamangha. At napakatapang niyang tao, dagdag pa. Sa harap ng lahat ng iyon, ang bida ay nanatag, ngunit nanatili ang kahandaang harapin ang kahit anong pagsubok. Tatayo ako hanggang sa huli dito, ngunit hanggang kalian ako maghihintay na ipatawag ako ni Crete. Wika niya sa sariling isipan, habang umaasa na maipatawag na siya ng demon. At sa wakas, ipinatawag na ang ating bida ng lider ng pamiyang Bares. Ito ang daan upang makapagpatuloy tayo sa kinaroroonan ng pinuno. Isang malakas at matapang na paalala ng guide ni Adele. Maya-maya pa ay dumating na sila sa silid ni Crete. Bumati ang alagad upang magbigay galang. Mahigpit ang titig ni Crete kay Adele. Nagsalita agad ang ating bida. Bakit mo pa ako inililigtas gayong alam mo naman ang totoong nangyari? Sumagot si Crete na puno ng galit. Niloko mo ang anak ko. Ang kaniyang mga salita ay singmatindi ng unos. Napangisi ang leader habang sinasabi, hindi ko naman balak patayin ka. Aniya ng may bahid ng pagtatangkapang makumbinsi. Ngunit halata ang tensyon sa pagitan nila habang pareho silang may tinatago sa mga mata. Sa galit ni Crete, naglabas ito ng matinding aura na naging dahilan para halos hindi makahinga ang ating bida. Si Adele ay biglang sumigaw ng Orga! Kaka! Dahil sa sakit at pagkabigla. Binigyang diin ng galaw ang biglang pag-indayog ng katawan na nagpapakita ng tensyon at panganib sa sitwasyon.
Hindi na napansin ng ating bida na bigla na lang siyang napaluhod. Nagtanong si Adele na may halong pang-aasar. Hindi mo ako plano patayin, di ba? Ang pagtigil ng pagpapakawala ng maitim na aura ni Crit ay nagpapahiwatig ng kawalang katiyakan. Napakalakas ng demonic energy mo. Wika ng ating bida na parang may halong paghanga at pangamba. Nagbago ang tono ni Crit na medyo kampante at nakangiti. Ikaw ay mapanuri. Ano ang pangalan mo? Lumambot ang tingin ng ating bida. Adele ang pangalan ko. Ang salita'y malumanay, ngunit puno ng kahulugan. Isang pagsisimula ng malalim na kwento. Maya-maya, ginamit ni Crit ang kanyang kapangyarihan upang dalhin sa harapan ng lamesa niya nang sapilitan ang ating bida. Nagpakawala muli ang leader ng kakaibang aura at kapangyarihan na ikinagulat ng ating bida. Nakatutok ang titig ni Adele kay Crit na may halong takot at pagtataka. Ano ang gusto mo sa akin? Pasigaw niyang naitanong. Sumagot naman agad ang demo ng buksan mo ang bibig mo. Ang pagkasabik ni Crit sa gagawin niya sa ating bida ay halatang naglalaman ng pagdududa at kaba. Maya-maya ay pinasukan niya ng kakaibang bagay sa bibig ang ating bida na dahilan upang makaramdam na naman ng panibagong sakit sa katawan. Ngunit si Crit ay seryoso at sinabing, kailangan mong ituloy ang sinabi mo sa anak ko na ikaw ay kanyang alagad na aalalay sa kanya. Lumalalim ang tensyon habang nagbabanta siya sa ating bida. Kung magkakaroon ka ng pinakamaliit na pagbabago sa balak mo, susubukan kong punitin ang puso mo, papatayin ka ng bagay na ipinasok ko sa katawan mo. Sa kanyang mga mata, nakasilip ang galit na nagpapaigting ng eksena. Habang hindi pa makahinga ang ating bida, sinambit ni Crit na bibigyan niya ng maayos na matutuluyan ang ating bida. Kaya dahil dito, maghintay siya doon hanggang sa muli siyang ipapatawag ng kanilang leader. Tumalikod si Crit at sumigaw ng, umalis ka na! Ngunit hindi makakilos ng tama ang ating bida, tila naguguluhan sa di inaasahang mga pangyayari. Napapaungol siya sa sakit o pagod habang iniintindi niya ang mga pasikot-sikot ng plano ni Crit. Ano ba ito? Sambit niya habang isang higanteng hamon ang kanilang kinahaharap. Lumipat ang eksena sa isang lugar na kung saan ay doon muna tutuloy si Adele para makapagpahinga. Anya ng alagad nang siya'y maging panauhin sa isang malaking bahay. Simula ngayon, dito ka muna maninirahan. Sa kabila ng bigat ng pangyayari, napakumbinsing sinabi niya ito habang palihim na nakangiti. Sa wakas, bilang isang bisita, medyo komportable ako at nagpapasalamat na napagbigyan pang mabuhay. Sa kanyang mga mata, makikita ang paglalaan ng bagong yugto sa buhay na puno ng pasensya at pagtanggap sa kapalaran. Isang masalimuot na damdamin ang lumutang sa puso ni Adele habang sinasalamin ang mga nagawa ng kanyang nakaraan. Wika niya ng may pagkadismaya. Sadyang inabuso ko ang pagkakataon, pero nakuha ko rin ang pagkilala mula kay Crit. Ang kanyang mga mata ay naglilihim ng isang malalim na plano na dapat niyang tapusin. Ngunit higit sa lahat, kailangan kong wakasan ang bagay na ipinasok ni Crit sa katawan ko. Sana magtagumpay. Maya-maya ginamit niya ang kapangyarihan niya na posisyon swapping upang mapalabas niya sa kanyang katawan ang dragon na maliit. At ito ay nagawa niya ng matagumpay. Lumutang sa isip ko na maaaring maging isang bangungot ang kabiguan nito. Pahayag ng ating bida habang tahimik niyang ikinukwento na ang target ay isang walang buhay na bagay na dapat patayin. Napakabigat ng responsibilidad kaya't nagtatanong siya sa sarili, ano ba ang dapat kong gawin sa maliit na dragon na ito? Pag pinatay ko ito agad, mapapansin naman ito ni Crit at mapagkakamalan niya ako na nagtaksil sa usapan nila. Halata ang pagkawala ng katiyakan habang pinag-iisipan ang mga susunod na hakbang. Mga iniisip si Adele na paraan para hindi matawagang pansin si Crit kahit nailabas niya na sa kanyang katawan ang maliit na dragon upang manatiling tahimik at hindi magising. Dapat itong pakainin ng mana ko para hindi magising. Habang ginagalaw ang mga kamay, sinabi niya ng may kaunting ginhawa. Dahil dito, nawala sa leeg ko ang tali na umaaligid dito kahit papaano.
Napahinga siya ng malalim habang naghihintay na maging payapa ang sitwasyon. Habang inaantok, humiga si Adele at wika niya ng parang bulong. Pakiramdam ko ay mahihimbing akong matulog anumang oras. Sa tabi ay isang status window na nagpapakita ng hirap niya sa mana. Bagaman naka-level 11 na ang position swapping, skill ko, mababa pa rin ang dami ng mana ko kumpara sa mga bida na kakalabanin ko sa dulo ng kwentong ito. Ang tensyon sa kanyang puso ay nagsusumigaw na kailangan niyang gumawa ng paraan upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Malalim ang iniisip ni Rene. Paano ko madaragdagan ang mana ko? Ano ba ang dapat kong gawin? Habang nag-iisip, bigla siyang nakaramdam ng hindi magandang pahiwatig. Tama nga. May isang bagay na naiisip ko. Ang kanyang nooy. Tinapik sa kaba habang nagpapasya sa magiging hakbang. Lumipat bigla ang eksena at napasabi na lang ang ating bida ng 3 araw na ang lumipas mula nang inatasan akong samahan at alalayan si Rene. Ngunit laging malamig at masungit ang paraan ng pakikitungo niya sa kanya. Ikinuwento ni Adele bilang author ng kwentong ito sa ginawa niyang novel ang nangyari sa nakaraan ni Rene. Palagi siyang malamig ang reaksyon, dati ay masaya siya. Ngunit nagbago nang nawala ang kanyang ina dahil sa mga tao. Nakalandas ang damdamin sa mabigat na pangyayari sa buhay ni Rene. Naglalahad ng kanyang pagdurusa at pagbabago ng pagkatao. Isang malakas na paanyaya muli sa isang alipin ang dumating. Adele, Rene, tinatawagan kayo ng Panginoon. Ang mga sumunod na eksena ay nagpapahiwatig ng mahalagang misyon na magbubukas ng susunod na kabanata sa kanilang paglalakbay. Ang dahilan ng tawag ng Panginoon ay tungkol sa pagpasok ni Rene sa Saitan. Pagsasalaysay ni Adele, nakuha ni Rene ang kwalifikasyon matapos matagumpay na salakayan ng labyrinth, kaya't inaasahan ko ito. Ngunit may pag-aalinlangan, hindi pinayagan ni Crit ang pagpasok ni Rene sapagkat delikado ang lugar. Ang mga boses ay parang nagtuturo ng babala. Siya ay mamamatay bago pa man sila umusad.